Isang kababayan natin Pilipina nagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa kanyang BDO account. At ang payo niya, kung may BDO account ka, ay mag-isip-isip ka na. Dahil napakarami daw mga transaction charge sa kanyang BDO account na halos araw-araw bumabawas na hindi naman siya ang may gawa. At dahil nga dyan, nilipat na niya ang kanyang ibang pera sa ibang bangko. At ang tinira lang niya sa kanyang BDO account ay maintaining balance na 10,000 pesos. Pero hindi daw pinatawad ng BDO ang kanyang maintaining balance na 10,000 pesos at naging 1,000 pesos na lang ito. Kaya ang gagawin daw niya ay i-close na lang niya ang kanyang BDO account. Hello guys, so I can't stress this enough. Like, sobrang frustrated talaga ako ngayon. So hanggang ngayon, parang nagsishake pa ako. Oh my God. So kung BDO account holder ka, mag-isip-isip ka na. Ilipat mo na yung mga pera mo sa ibang bank. Guys, this is not a joke. Like, literally, my BDO account went down to 1,000 pesos na lang. And kung alam nyo na yung issue ng BDO dun sa mga unauthorized transaction about Apple.com, iTunes, yun. Like, na-charge pala ako ng hindi ko alam. Like, 700, tas multiple times yun in a day. Like, every day. So, kung tinatanong nyo, alam mo ba na palang may issue? Bakit, alam mo yun, hindi ka pa nag-transfer ng account? Girl, alam ko. Kaya ang ginawa ko last month is transfer ko lahat ng BDO money ko to other bank account. Ang tinira ko lang is yung maintaining balance. And guess what? Inubos din nila yung maintaining balance ko. Like from 10k na maintaining balance to 1k na lang. Kaya kung ikaw may BDO ka pa at hindi pa to nangyayari sa'yo, mag-isip-isip ka na. So, ang gagawin ko niyan on Monday, syempre holiday pa. Pupunta akong BDO, tapos i-report ko siya sa BDO branch at i-close ko na yung account ko. Ito naman, isang kababayan natin Pilipina din na muntik malimasan ng pera sa kanyang BDO credit card. Buti na lang napagtanto niya na ang kausap niya ay isang scammer. Pwede niyo sabihin sa akin na tanga ako, bobo ako, tatanggapin ko. Pero kasi guys, yung nangyayari ngayong hapon, parang inanong ko siya ng oras. Binigyan ko siya ng oras. May tumawag sa akin na siya daw taga BDO. Pinapalo up niya yung credit card ko na hindi pa dumating kasi nagdagdag yung BDO ng isa pang credit card na hindi ko pa na-receive at hindi ko pa na-active yung online sa online. So, ngayon guys, tumawag sa akin na taga BDO daw siya. Alam niya guys na may 3 account ako sa BDO. Credit card, kabayan, at saka yung personal ko na BDO account din. So, ngayon guys, inaalam niya yung information ko. So, ako naman si tanga. Parang, naano ako, syempre, BDO, tapos magte-text sa akin na BDO, parang numbers, ganun. So, binigay ko, guys. Ngayon, nagtaka ako, may nag-text sa akin yung BDO alert na kailangan ko daw i-charge pala sa akin yung $388. So, doon ako nagtaka kasi hindi ako nung online na yon, hindi ako gumawa nun. So, nireply ko siya ngayon, yung text na yon na UB know something numbers na gano'n, i-insert mo. So, ngayon iyon yung ginawa ko. 3 times kong sinend dun sa video para alam nilang hindi ako. So, itong babae, 2 sila, parang staff ko, no? Tapos, yung isa, manager ko, no? So, ngayon, parang pagkatapos ng isa, tinransfer ako sa isa para for approval. Ngayon, mayroon daw akong marireceive na gift check, tapos mayroon akong voucher, nilagay pa dito doon daw sa voucher ko 4,911. Tapos yung sa voucher daw same din. So parang syempre parang 'di ba parang naano ka na mayroon pa lang ganun. Yung pala na discover ko guys na parang habang tumatagal yung pag-uusap namin, inaalam niya yung mga information, parang inaalam niya yung kung may GCash ako, may Paymaya ako, may ibang bangko ako. So, wala.
Yung Gcash ko, hindi ko binigay kasi may laman yon. Yung Maya ko, binigay ko kasi ang laman nun is only 20 pesos. Parang ganun. So, hindi daw pwede kasi maliit lang daw yung laman. So, doon ako nagtaka. Bakit kailangan alamin nila na kung hindi nakarate doon sa mataas na halaga, hindi nila ipapasok yung parang ganun, yung cashback, ganun. So, dali-dali ako umuwi dito para tawagan ko yung video para ipalo up ko na ganun, na bakit ganun may charge sa akin na 388. Pero hinabol ko siya guys kasi ang pag-send ng no, ibig sabihin hindi ako ang gumawa. Para ma-notify din yung video na iba yung gumawa, scammer. So, tama nga, scammer nga talaga. Hanggang ngayon, tawag ng tawag pa sila. 2 number yung tumatawag sa akin. So, yung kutob ko na yun, nagkakatotoo. Pero, thanks God, dahil hindi nila nakuha yung amount na meron dun sa credit card ko. Biruin mo guys, yung $388. So, equivalent to 21,000 mahigit. So, parang dali-dali ako umuwi dito para tumawag sa video. So, thanks God na lang at hindi nila na tuloy yung transaction kasi ongoing pa silang tumatawag sa akin para alamin ang mga information ko. So, nakat doon. Ang nakakaano lang din is sayang yung oras ko na akala ko video, yun pala scammer. So, sa lahat ng mga makaka-encounter nito bilang aral, yun nga, kailangan maging alert, maging advance sa pag-iisip na hindi pala lahat ng calls na nakalagay video ay video. Lalo na po yung mga cell number, hindi pwede po tayong magtiwala. Kaya, ayun, ang sabi sa akin ng online service, ibablock na lang nila yung credit card ko. So, hindi po nakuha yung $388. So, thanks to God talaga. At hindi ako na-scam ng ganung kalaki kasi napakahirap at napakalaking halaga at marami pa akong utang dapat bayaran. Thank you Lord Jesus, kahit paano na na-relieve yung pag-aalala ko na baka mabawasan yung credit card ko. Babayaran ko na hindi ko naman ginastos. Thank you so much God. And guys, maging aware tayo sa mga ganitong scam. Kaya guys, sa panahon ngayon, lalo na't bare months, ay dapat magdoble ingat tayo. Lahat ng tawag na may kinalaman sa bangko o nagpapakilalang taga-bangko ay huwag niyong i-entertain dahil double time lahat ng mga scammer ngayon, lalo na't alam nila na bare months ay maraming pera ang papasok sa mga tao. Ang nakakalungkot nga dito ay kapwa lang natin Pilipino ang gumagawa nito at nasa Pilipinas at hindi mahuli-huli. Kaya kailangan din natin magdoble ingat mga kababayan.